Humugot ng malalim na buntong hininga si Jared habang papasok siya sa mansyon ng mga Alcantara. Nararamdaman niya ang pamilyar na pakiramdam habang napapalibutan siya ng malalaking tao na nasa mansyon na yun ngayon. Malawak ang living room, samantalang makikinis ang bawat furniture na nakikita niya. At makikita naman sa naglalakihang bintana ang makapigil hiningang mga view na makikita sa syudad. Nang matanaw niya ang quintuplets, doon niya lang napagtanto na may kanya-kanyang ginagawa ang mga ito. But there was something in the air that made Jared feel at ease. Nirerespeto niya ang bawat isa sa mga ito. Si Josiah, Augustine, Nathan, Jacob at Elijah, the legendary Alcantaras. Lahat sila makapangyarihan, intelligent, at palaging nasa likod ng isa't isa. Jared bro, join us! Pagtawag ni Josiah mula sa inuupuan nitong couch. Malawak ang ngisi nito habang sumisenyas na lumapit siya. Ngumiti naman siya at tuluyang naglakad palapit sa mga ito. Kagaya ng dati, nararamdaman niyang muli ang pamilyar na init na sumalubong sa kanya na para bang parte siya ng pamilya nito. Kahit pa, higit na mas mayaman ang mga ito at bahagyang malayo ang estado niya sa mundong ginagalawan ng mga ito. Sa mga ganitong pagkakataon, ipinagpapasalamat niya ang nangyayari. Kumusta bro? How's business? Tanong ni Josiah habang inaabot ng isang baso ng whiskey kay Jared. Same old. Still making sure everything runs smoothly. You guys still holding things down like usual? Always. Sagot naman ni Augustine bago tumango at sumandal sa inuupuan. You know how it is. We've got our hands full. But we manage. Mahinang natawa si Jared bago tumango sa pagsang-ayon. Palagi talaga siyang makakaasa sa quintuplets para sa solid at grounded conversation. Hindi kagaya ng ibang elite. Hindi nila siniseryoso ang mga sarili nila. Well, most of them anyway. Habang inaayos niya ang pag-upo, bahagya siyang natigilan ng lumipat ang mga mata niya sa staircase, and there she was. Si Jasmine. Pumasok ito sa silid na parang siyang may-ari nito. Perfectly dressed, her designer clothes, hugging her figure as she walked with confident, na para bang nagyayabang. Nang makita nito si Jared, bigla itong umisi. Oh look, it's Jared. Trying to fit in with the big boys, huh? Mapang-asar na saad ni Jasmine. Halatang halata ang pagiging sarcastic nito. Itinaas ni Jared ang kilay niya, habang pilit pinakakalma ang kanyang sarili. Oo nga't palagi nang nasa paligid si Jasmine noon pa man. Kaya naman sapat na yon para malaman niya kung anong klase ng attitude na meron to. Sassy, spoiled, and full of herself. And she knew exactly how to push his buttons. Jasmine. Bati niya sa pilit na magalang na tono. Nice to see you as always. Umirap ito bago pinag-cross sa mga braso. Oh please. You're acting all formal now. You know you can't resist being around my brothers. Maybe you should take notes on how real success looks. Pakiramdam ni Jared, nauubos ang kanyang pasensya. Yeah, sure. Because I'm definitely learning a lot from you. Sagot nito. Natawa ang quintuplets dahil sa naging sagot niya. Halatang naaamuse sa mga ito sa antics ng kanilang bunsong kapatid. Pero hindi na na-offend si Jasmine doon. She was used to it by now. Everyone had their role in the Alcantara family. At siya lang naman ang laging nagpapasimuno ng gulo. Jared, don't act like I don't see through you. You're just here to feel like a part of the family, right? Bahagyang kumurba ang ngisi sa labi ni Jared. Pero halata na sa mukha niya ang pagkairita. I don't need to feel like part of anything. I'm here because I want to be here. Aw, how noble. But
Don't you think you can fool me? I know you're just here to get closer to my brothers. You know, to climb the ladder. Gustong-gusto mo talaga na maraming sinasabi, no? Someone has to keep you in check. Sagot nito na ngayon nakataas na ang kilay. Malakas na nagpakawala ng tawa ang quintuplets na halatang halata sa mga ito na masyadong ini-enjoy ang tensyon na nabuo sa dalawa. Palagi nang nasasaksihan ng mga ito na parang aso't pusa si Jared at Jasmine. Nakulang na lang bomba at sasabog na ang mga ito. Pero kahit paulit-ulit na mag-away ang dalawa, hindi pa rin nababawasan ang pagka-amuse nila. Jasmine, chill! You're making Jared uncomfortable. Ani Nathan na may ngisi sa labi habang sumasandal sa couch. I'm fine. Saad ni Jared, kahit na alam niyang hindi talaga. Hindi niya lang talaga maintindihan kung anong meron sa dalagang ito na kaya siyang iritahin ng ganito. Nakisali naman si Jacob habang nakangisi na rin ngayon. Jared, you've been hanging out with the wrong people. We're good company, but just like a hurricane. Bahagyang iginalaw ng dalaga ang ulo bago tignan ng mga kapatid. I'm not a hurricane. I'm just unfiltered. And by the way, Jared, if you're gonna hang around, maybe you should show us what you've got. How about a little game? A game? Nabigla si Jared doon. Yeah, a little challenge. I'm sure you can handle a round of pool, right? Napabuntong hininga ang binata nang mapagtanto na hindi siya basta-basta pakakawalan ng babae. Alright, let's play. Pero wag mo ako sisihin kung ako mananalo. We'll see about that. Nagmamadali namang lumipat ang quintuplets palapit sa pool table. Bakas sa mga mukha ng mga ito ang amusement at excitement habang hinihintay nila na magsimula ang laro. Kinuha ni Jasmine ang cue stick na parang isang pro. Kalkulado ang bawat galaw nito sa graceful na paraan. Handa na ang binata sa kahit na ano. Pero nang gawin ng dalaga ang una nitong tira, hindi niya mapigilang ma-impress. Not bad. Aniya. Thanks. You're not so bad. Yourself. Sagot nito. May halong pakunwaring lambing ang kanyang boses. Pero, wala ka pa ring laban sa akin. Naramdaman ng binata ang tumataas na competitive energy sa pagitan nila. Pero hindi siya basta-basta aatras. Lalo na kung tungkol sa mga challenges na ganito. Nahamon pa mismo ni Jasmine. Inayos niya ang posisyon sa pagtira. Maingat na pinagmasdan niya ang mesa bago gumawa ng galaw. Nang gawin niya ang pagtira na yon, gumulong ang bola patungo sa butas na para bang wala man lang kahirap-hirap. Well, looks like we're tied. Ani Jared, kahit pa nararamdaman niya ang kumalma ng tensyon sa pagitan nila. Huwag masyadong mayabang. I'll make sure you regret it. Taas ang kilay na saad ni Jasmine. Nagpatuloy ang laro habang ang pag-aasaran at mga trash talk nila itinatapon pa rin sa isa't isa. Hindi maikakaila ni Jared ang tensyon sa bawat tira. Bawat salita puno ng kakaibang kuryente. It wasn't just a game of pool. It was a battle of wits, a clash of personalities. Alam niyang bawat galaw ni Jasmine ay pag-atake para asarin siya pero hindi niya maintindihan. Nakikita niya ang sariling nag-e-enjoy sa larong yon. Tumatawa pa rin habang nag-cheer ang quintuplets. Talagang bentang-benta sa kanila ang mga pakulo ni Jared at Jasmine. Jasmine, you better step it up. Sigaw ni Josiah, na halatang nang iinis na rin. I'm just getting started. Kontra naman ng dalaga na ngumiti pa bago tumira. Pero nang igalaw niya ang cue stick, sumablay siya. Naging daan yon para bigyan ng mas magandang tira ang binata. May advantage na ako. Nakangising saad ni Jared. Oh, huwag kang pakampante. Sabat ng dalaga, pero sa pagkakataong ito, mas kalmante na ito at may halo ng respeto ang tono. I'll catch up. Ang matalim nitong dila, ang hindi mahulaan nitong mga galaw, para mas lalo pa siya nagiging interesante. At sa wakas matapos ng ilang palitan nila,
Nang intense na pagtira, ginawa ng binata ang winning move. Look like I win. Napangisi naman ng dalaga. Dumaan sa mata nito ang mabilis na paghanga. Sinwerte ka lang. You're a tough opponent. I'll give you that. Saad naman ng binata dito. Pumalakpak ang quintuplets at patuloy pa rin nag-cheer para sa binata. Nice one, Jared. Di mo kami pinahiya. Saad ni Augustine bago tinapik ang likod ni Jared. Hindi na umimik pa si Jasmine. Sa halip sinulya pa niya lang ang binata na huling beses. Pero ang klase ng tingin na yon, hindi mabasa ng binata. Marahil, parte ng laro pa rin o kung ano man na hindi niya naalam pa. Habang nagpapatuloy ang gabing yon, patuloy pa rin sa pang-aasar ang magkakapatid. Pero may kung ano sa hangin. Hindi pa rin lumalambot ang ekspresyon ni Jasmine, pero mukha itong kalmado. Malinaw na may pagkairita sa pagitan nilang dalawa na parang hindi nabawasan. Next time, I'm not going easy on you. We'll see about that. Sagot naman ni Jared. Ang quintuplets na Alcantara nakasuot ng kanilang usual business attire. Habang nakaupo sila ngayon sa pabilog na isang mahogany table. Kalmado sila pero ang tensyon sa kanilang mga mata hindi maitatago. Hindi lang basta tagapagmana ng isang pinakamalaking business empire sa bansaang 5, kundi malalim ang ugnayan ng mga ito sa makapangyarihang underground syndicate. Josiah, we need to finalize the deal with Santiago. Ani Augustine, gamit ang natural na boses nito. Tinignan naman ni Josiah ang papel na nasa harap niya. Pero imbis na doon matuon ang kanyang atensyon, lumilipad kung saan ang kanyang utak. I've arranged everything. We will meet him tomorrow night. Sagot ni Josiah habang tinatapik-tapik ang mesa. But, we have to be careful. Santiago's crew is starting to make his moves in the city. We don't want any surprises. Tama ka. Saad ni Nathan. Santiago's not just some low-level player. He's got connections. We need to be strategic. Nag-isip naman si Jacob. Ito ang pinakamagaling mag-isip sa kanilang magkakapatid. Kumuha ito ng wine glass at sumimsim ng alak doon. Matagal na nating hawak ang negosyong to. Pero hindi tayo dapat makampante. Isang maling galaw lang tapos tayo. Tahimik naman si Elijah. Nakatitig lang ito sa kanyang cellphone. At wala kahit sino sa kanila ang kanyang makabasa sa iniisip nito. Ito talaga ang palaging mailap sa kanilang trabaho, but his cold behavior made him an invaluable player in their dangerous world. Habang umiikot ang kanilang usapan sa underground politics, wala ni isa sa kanila nagpapakita ng kahit anong pagdududa o kaba. Pinalaki sila sa ganitong buhay. Part of it, out of necessity. Part of it, out of desire. Habang abala sila sa pag-uusap, bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok doon ang kanilang bunsong kapatid na si Jasmine, ang nag-iisang babae sa mga Alcantara. As always, her entrance was confident and bold. Ang kanyang matulis na high heels, matinis na lumalapat sa sahig. Nakasuot ito ng sleek black dress. Her hair, falling in waves around her shoulders. Am I interrupting? Tanong ni Jasmine. Jas, this isn't the time for you to stir up trouble. May naasikaso kami, huwag ka magulo. Napasinghap si Jasmine ngunit hindi pinansin ang sinabi ni Josiah. Humarap siya sa iba. Tinignan ng bawat isa. I don't need your approval, kuya. Pero kung nagtatrabaho po kayo, kailangan ko makausap si Elijah. Hindi man lang tumingin si Elijah mula sa kanyang cellphone na para bang walang pakialam ito kahit nandyan si Jasmine. You know where to find me. Tugon nito. Nandito lang ako para siguraduhin hindi ka madidistract sa negosyo. I think you should take a little break. Hindi naman mapigilan magsalita ni Jacob. Jas, do you even know what's happening here? Sabay turo sa mga tambak na paperworks at mga digital display na nagpapakita ng encrypted messages at coded schedules. I don't need to know everything, kuya.
I just need to know that you guys are handling things the right way. Ayoko naman na masira lahat ng pinaghirapan natin. Napasandal si Augustine sa couch. Jasmine, hindi ikaw ang namamahala dito. Kami ang bahala sa business side at ikaw? Naningkit ang mga mata ni Jasmine, pero hindi naman ito natinag. You handle the boring stuff. I deal with the fun parts. Saglit na natahimik si Nathan at mahingi na itong natawa. Fun parts? Do you mean causing problems for us? Hindi niya pinansin si Jasmine bago ito umirap kay Elijah. You're always so detached. Di ka ba napapagod dyan? Sa unang pagkakataon tumingin si Elijah sa babae. I'll never get tired of doing what needs to be done. Sabi nito ng kalmado. Hindi nagtagal, bumalik ang quintuplet sa kanilang usapan. Elijah, kailangan mong bantayan ang ruta ng shipment natin. The last thing we want is for our competitors to get a lead on us. We can't afford to let them get too close. Naintindihan ko. Kalmadong sagot nito. Nagpatuloy ang iba sa plano na pinag-uusapan nila para sa gabing yon. Ito na ang buhay nila bilang influential business executives. Magagaling sila na CEO sa umaga, pero pag sumapit ang gabi, they became part of a much darker world. Jasmine, gusto mo ba sumama? Pupunta kami sa pier para makipagkita sa bagong supplier. Pwede ka rin tumulo sa negotiations. Tanong ni Nathan. Ang labi ng dalaga gumuhit ng ngiti. You know, I'm always up for a little excitement. Tandaan mo, Jas. You're not going to charm anyone into doing what you want this time. These people don't respond to pretty faces. Hindi ko naman kailangan gawin yun. I get things done. Nagpalitan ng tingin ng quintuplets. Bawat isa'y alam ang kakayahan ng kanilang kapatid. May natatanging paraan si Jasmine para makuha ang gusto niya. Gamit man ang manipulation, persuasion, or brute force. Kahit may pagkamaarte, higit pa siya sa kaya niyang gawin sa underground world. Habang lumalalim ang gabi, tuluyang lumipat ang magkakapatid sa kanika nilang papel. Sina Josiah, Augustine at Nathan ang bahala sa logistics at pagpaplano. Habang si Elijah naman tumutok sa seguridad. Si Jasmine naman sa kabila ng kanyang pang-aasar kanina, ngayon nakatuon na rin sa mga dangerous contacts. Ang mga itim na SUV nilang magkakapatid, tahimik na tumatakbo sa madilim na kalsada ng lungsod. Makikipagkita sila sa isang bagong supplier. Isang taong lumalakas ang pangalan sa underground world. Kailangan nila itong maka-close deal. Sa paraan na yon, mas madadagdagan ang impluwensya nila. Stay sharp. Saad ni Josiah, di natin alam kung sino talaga makakausap natin ngayong gabi. I'll be fine. Ang quintuplets, bawat isa sa kanila, may sariling kakayahan at lakas. Naglalakad sila na magkasama patungo sa meeting point. Pero sa likod ng kanilang maayos na panlabas, sila ay mga walang awang manlalaro sa pinakamapanganib na laro sa lahat. Samantala, nasa veranda ng Alcantara Mansion si Jasmine at Jared. Malamig ang simoy ng hangin, pero parang nagbabaga ang atmosphere sa pagitan nila. Jasmine, ang irresponsable mo, di mo ba napapansin? Saad ni Jared. Sa medyo may inis na tono, nakapamulsa pa ito. Halatang pigil ang emosyon na nakatingin kay Jasmine. Napairap naman ang babae. And bakit ba? Ikaw ang laging may say sa mga ginagawa ko. You're not even part of this family, so why do you care? Because somebody has to care. Wala ka na bang pakialam sa reputation mo? Ha? Yung mga actions mo nakaka-apekto sa ibang tao. Excuse me, Mr. Serious? I can handle myself. Baka nakakalimutan mo kung sino ako. I'm an Alcantara. I know how to deal with things. Thank you very much. Yun nga ang problema, Jasmine eh. Dahil isa kang Alcantara, ginagawa mo na lang kung anong gusto mo. Sinamaan siya ng tingin ng dalaga.
na halatang hindi natutuwa sa kanyang sermon. Kung sa tingin mo, magpapauto ako sa iyo, well, sorry na lang. Unlike you, I don't want to live a life na puro trabaho lang. I want to enjoy Jared. Puro na lang kayo expectations, puro na lang responsibilities. Hindi na nakapagpigil ang binata. Lumapit ito sa kanya. Alam mo ba sinasabi mo? Hindi lahat tungkol sa enjoyment, Jasmine. There's more to life than just living for yourself. Alam mo bang kahit konti, may mga taong umaasa rin sa'yo? Oh wow, talaga? And ikaw ang makakapagsabi sa akin kung paano ako mamuhay? Newsflash, Jared. I didn't even ask for your opinion. Kung ayaw mo sa way of life ko, you can leave anytime. Kapal na mukha mo, Jasmine. Maybe I should leave, but guess what? Kung di dahil sa mga kapatid mo, I would have walked away a long time. They actually care about you. Kahit palagi kang sakit sa ulo para sa kanila. So what? They're my family. I can do whatever I want in life. Kahit ano pang sabihin mo, kung di mo kayang tanggapin, edi wag, di kita pinipilit. Hindi ko naman sinasabing kailangan mo magbago para sa akin, Jasmine. Pero sana man lang. Try to think about how your actions affect everyone around you. You're smart, talented. Sayang naman kung puro ganito ka na lang. Kung ayaw mo sayangin ang oras mo sa akin, then don't. I never asked for your attention, Jared. Bumuntong hininga ang lalaki. Ayaw ko rin naman makapagtalo sa'yo. Pero minsan lang, Jasmine. Minsan lang sana makinig ka. Oh, makikinig ako kapag may sense na yung sinasabi mo. Pero wala akong naririnig kundi puro sermon. Ayaw mo sa ugali ko? Then maybe you should go find another spoiled brat to lecture. Jasmine, this isn't about me hating you. Alam kong spoiled ka, bratty ka. Pero alam ko rin may puso ka. But it's like you're hiding behind this attitude. Wow, nakaka-inspire. So you think now, kilala mo na ako, ha? Just because lagi ka nandyan, akala mo kilala mo na ako? I know enough. And I can see that this bratty act isn't who you really are. Alam ko may dahilan kung ba't mo ito ginagawa. Pero hindi ito yung tamang paraan. So ano gusto mong gawin ko? Magbago lang dahil sinabi mo? Grow up! Hindi ako dapat na mag-grow up dito, Jasmine. Ikaw. At the end of the day, ikaw ang talo dito, hindi ako. You can keep living like this, pretending na walang pakialam. But that won't get you anywhere. Talaga? Wala akong mapapala? For your information, Jared, okay ako sa kung ano meron ako. Kung masaya ka sa life mo, then go live it. Hindi kita pipigilan. Huwag kang masyado makampante sa buhay mo, Jasmine. Because one day, lahat ng ginagawa mo, babalik sa'yo. And I hope you're prepared for that. Fine, bring it on. Then, I can handle whatever comes my way, unlike some people. Matalim na tumingin si Jared kay Jasmine, bago nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. Hindi na siya sumagot pa. Sa halip, tumalikod na siya at naglakad palayo. Ramdam niya ang bigat ng kanyang bawat pagakbang. Kahit anong pilit niya, tila hindi niya kayang galawin ang puso ng spoiled na alkantara na ito. Pero habang pinapanood niya ang paglayo ni Jared, saglit na nawala ang masungit na ekspresyon ni Jasmine. Isang saglit na pagdapo ng pagdududa ang tumama sa kanyang muka. Para bang sandali niyang naisip kung may katotohanan ng mga sinabi nito. Nang tuluyang mawala si Jared sa paningin niya, binalik ni Jasmine ang braso sa kanyang tagiliran. Tumingin sa lupa at napabuga ng malalim na buntong hininga. May isang nakakainis sa pakiramdam niya sa kanyang dibdib na ayaw niyang aminin. Matagal na siyang sanay na gawin ang gusto niya. Walang iniisip kundi sariling kasiyahan. Pero ngayon, for some reason, his words echoed in her mind. At sa kabila ng kanyang mapagmalaking facade, may bahagi sa kanyang isip na baka tama ang lalaki. Tahimik ang gabi sa mansyon ng mga Alcantara. Maliban sa mahinang tunog ng air conditioning at ang paminsan-minsang pagkaluskos ng papel. Nakatayo si Jared Hermano sa may pinto. Ang kamay niya nakahawak sa doorknob na tila ba nag-aalinlangan. Kanina pa siya pabalik-balik habang sinusubukan niya intindihin ang voicemail na natanggap niya 1 oras na nakalipas. Ang misteryosong mensahe sapat na para kumabog ang kanyang dibdib.
Jared, they're in danger. Hindi naligtas. Protect Jasmine. Don't let them get to her. Yun lang ang sinabi ng mensahe. Walang ibang detalye. Walang paliwanag. Ang tanging nararamdaman niya, urgency, sa boses ni Aramia. Isa sa pinagkakatiwalaang tauhan ng quintuplets. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim at binuksan ang pinto. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi, pero hindi ito nakatulong para pakalmahin ang kanyang kaba. Alam niya laging nasasangkot sa delikadong misyon ng quintuplets, pero may kakaiba dito. Something about the message felt personal, like a warning, not just a request. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Aramia. Jared, I tried calling, but couldn't reach them. Be careful, something's off. Napakunot ang noo niya. Si Aramia ay matagal nang kasama ng pamilya. At kung ganito ito kaligalig, marahil hindi nga maganda ang nangyayari. Alam ni Jared na hindi niya pwedeng baliwalain ang kanyang instinct. Lalo na't ang pamilya Alcantara ang sangkot. Hindi lang sila kliyente o kaibigan. Parte na sila ng mundo niya. Isang mundong palaging may kaakibat na panganib. And Jasmine, the youngest, was now his responsibility. Ngunit, hindi lang basta protektahan ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang alamin ang totoong nangyayari sa biglaang pagkawala ng mga kapatid ni Jasmine. Nawala na parang bula. Walang senyales, walang tawag, walang paramdam. Habang naglalakad siya papuntang main door, muling nagbuzz ang kanyang cellphone. Si Jasmine. Jared? Ang boses ni Jasmine kalmado, pero ramdam niyang may bahid ng pagkainis. What are you doing? It's past midnight. Why aren't you answering your phone? Jasmine, we need to talk. Sagot niya. Nagkaroon na maikling katahimikan bago ito sumagot. We need to talk. About what? Your brothers. They're missing. What? Baka nasa mission lang yun. Huwag kang mag-overreact dyan. Just listen to me. May iniwang voicemail sa Aramia. The message is not good. Something happened, and I need to protect you. To secure your safety, you need to stay with me. Protect me? Are you serious right now? Para bang halos nakikita niya na ang pag-irap sa mga mata ni Jasmine. Lumaki na siyang kayang i-navigate ang underworld. Her confidence was her armor. I'm not playing around, Jasmine. May nangyari sa kanila. And I don't want you go anywhere. Stay with me for your own safety. Jared, hindi ko kailangan ng babysitter. Kaya ko ang sarili ko. Like I always do. Naisuklay ni Jared ang kanyang daliri sa buhok bago nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Alam na niya mula pa sa simula na hindi pa dadali ni Jasmine ang lahat. Hindi mo ako naiintindihan, Jas. This isn't just some routine job. Kailangan kitang mapanatiling ligtas. You're not the one who's missing right now. God, Jared! Hindi ko nga kailangan ng proteksyon mo. You think I can't handle my own family business? Hindi ko sinabing hindi mo kaya. Pagkatiwalaan mo naman ako, just this once. They're in danger. I can't let anything happen to you. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Halos hindi na makayanan ni Jasmine ang nakakabinging katahimikan. Sanay siya sa panganib. She was, after all, part of a family that thrived both in legitimate business and illegal dealings. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Nagsisimula nang bumigat ang mga sinasabi ni Jared. Fine, pero hindi ka magpapalipas ng gabi dito. Hindi ko kailangan ng bodyguard. Hindi na pumalag si Jared. Alam niyang kailangan niyang manatiling alerto. Pero marunong din siya umatras kapag kinakailangan. I'll stay close by, but don't think I'm going anywhere. Hanggat di natin nalalaman kung ano nangyayari. Pahirap ka lang sa buhay ko, no? Umiirap na saad naman ni Jasmine. Sumandal si Jared sa pintuan. Nakatingin palabas sa madilim na kalye. Kumpara sa kaligtasan mo? Yeah, maybe I am. Matapos niya ibaba ang tawag, pumasok siya muli sa mansyon.
Madilim ang ilaw na nag-iiwan ng mahabang anino sa malaking bulwagan. Tahimik ang paligid at sa ilang sandali, naisip niya kung naiintindihan ba talaga ni Jasmine ang bigat ng sitwasyon. Nawawala ang mga kapatid nito at wala ni isang baka sumensahe ni isang tawag wala. Naglakad siya papunta sa hagdan. Marahil, nasa library si Jasmine o nasa sariling kwarto nito. Nang makita niya ito, nakaupo si Jasmine sa isang malaking velvet chair sa sala. Nakakrus sa mga binti, nakalagay ang cellphone sa kandungan. Jas. Mahina niyang tawag habang papalapit. Anong gusto mo? Anong kailangan mo? You're not going to tell me that my siblings are in more danger, are you? Umupo si Jared sa tapat niya. I wish I could say it wasn't true, but something's off. Aramia's message. Nawawala mga kapatid mo. Lumaki ako sa bahay na to. Alam ko ang buhay namin. I know the risks. And I'm trying to tell you, Jazz, that I know this world too. Pero hindi ko itataya ang kaligtasan mo. Not anymore. Bakit? You think I'm helpless? No, I don't think you're helpless. I think you're stubborn. At di ka nakikinig sa kahit na sino when you should. Oh my God. I don't need to fight you. For my battles, Jared. I don't need you. Pride mo na naman pinapairal mo. Tungkol ito sa kaligtasan mo habang inaalam natin kung ano nangyayari. And I'm not a damsel in distress, Jared. Hindi ko kailangan na proteksyon mo, hindi mo kailangan iligtas. Ayoko na sa paligid kita. Then why are you still here? Kung ayaw mo ako nakikita, ba't ka nandito? Sana naman maisip mo na may tao nag-aalala sa'yo. Sana naisip mo na may taong handang pumotekta sa'yo, Jasmine. You want to stay with me? Kapag malapit ka sa akin, pahihirapan ko lang ang buhay mo. Hindi magiging madali. I'm not asking for it to be easy, Jazz. Gusto ko lang naman pagkatiwalaan mo ako eh. Okay, whatever you wish, do it. Wala sa kanilang dalawa ang may idea kung gaano kalalim ang pagpapaikot o kung gaano kalaki ang panganib na kanilang kinakaharap. Si Jasmine, gaano man niya ito kamuhian, ay hindi tatakbo palayo sa panganib na kumakatok na sa kanilang pintuan. Kinabukasan, nakakapanibago ang umaga. Dahil na rin hindi naabutan ng dalaga ang mga kapatid sa dining area. Pumasok si Jared sa malaking pinto. May dala itong bag na nakasukbit sa balikat nito. Alam ni Jared na mas delikado kung iiwan niya si Jasmine. Lalo na pagkatapos na nangyari sa quintuplets. Nandun si Jasmine sa sala, nakaupo sa sofa. Nakatingin sa kanya na may halong inis. Gagawin mo talaga to? Oo. At hindi kita lulubayan. You're unbelievable. This is my house. You don't just barge in. Hindi ako dito para pahirapan ang buhay mo. Pero mananatili ako dito hanggang malaman ko kung ano nangyayari. Hindi ko nga kailangan ng tulong mo. Jasmine, nakala ba tapos na tayo dito? Bahala ka. Pero hindi ako aalis dito. Fine. Do whatever you want. Hindi ako masaya dito. Hindi nagtagal. Sinubukan ni Jasmine tumakas. Kinabukasan pa lang, pilit siyang lumalabas ng mansyon habang naka-hoodie at shades. Alis ka? Tanong ni Jared. Aalis ka nga. Na hindi sinasabi sa akin. Nice try. Hindi kita babysitter. At hindi ka rin aalis dito. Hindi ka aalis dito hanggang nandito ako. Kinukulong mo ba ako, ha? You're doing this to me? You're making me a prisoner? Yeah. Igukulong kita kung ganyan katigas ang ulo mo. Napakatigas ng ulo mo, Jasmine. You're old enough. Pero hindi mo alam kung ano ginagawa mo dahil pinapairal mo yung katigasan ng ulo mo. Let's get this straight. Hindi ako aalis at hindi kita hahayaan na umalis nang mag-isa.
Okay, paulit-ulit na lang tayo dito eh. Hindi agad sumagot si Jasmine. Kitang-kita ni Jared ang inis sa mga mata nito. Para na siyang minumura ni Jasmine sa mga titig nito. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan nila. Tuwing akala ni Jasmine na nakakalusot na siya, biglang lilitaw si Jared. Nakatingin lang sa kanya ito at nakangisi. Isang hapon, matapos ang nakakapagod na pagbabantay sa kanya, napagdesisyon na ni Jasmine na kumilos sa sarili niyang paraan, habang si Jared nakaupo sa mesa ng kusina, abala sa pagbabasa. Doon nakita niya may chance siyang tumakas. Alam na alam niya kung saan to pupunta sa susunod na 5 minuto. Yun ang routine ng binata. Pero pagliko niya sa sulok, napatigil siya. Naroon si Jared habang nakasandal sa pader, nakapulupot ang braso sa harap ng dibdib nito at tila kanina pa siya hinihintay. Gusto niyang sumigaw ng malakas dahil na rin sa nakakaasar ng ngiti nito. Seryoso ka ba? Sinusundan mo na lang ako this whole time? Yeah, I do. Di ko tinatanggi. Gusto kitang sakalin. Go ahead. Sige nga, pero kailangan mo muna akong habulin. Habang lumilipas sa mga araw, nagiging madalas ang kanilang pagtatalo. Patuloy na sinusubukan ni Jasmine na makatakas. Hinuhuli siya ni Jared at nauuwi sila sa mahabang sagutan, ending up in the same room. Paulit-ulit na pag-aaway, sagutan, pagiging makulit, pagiging matigas ng ulo, walang katapusan. Pero may nagbago sa pagitan nila sa paglipas ng mga panahon. Nagsimula nang mapansin ni Jasmine ang maliliit na bagay tungkol kay Jared, na sa kabila ng pagiging bossy nito, may kakaibang lambing si Jared na hindi niya maitatanggi. Palagi nitong iniisip ang kaligtasan niya, kahit sa mga paraang hindi niya inaasahan. Tulad na lang nung makita siya ni Jared na nakaupo mag-isa sa kusina habang ginagawa ang piles of paperwork. Just magpahinga ka muna. I'm fine. Come on, maglakad-lakad muna tayo. Kanina ka pa nandito. Gusto niya sana makipagtalo pa. Pero may kung anong bagay sa mga mata ni Jared na nagpapakita ng totoong malasakit. Kaya sinundan niya ito palabas, palayo sa mga paperworks na tinatapos niya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya nairita na may kasama. Naging madalas ang kanilang paglalakad-lakad. Hindi siya pinipilit ni Jared magsalita, pero palagi siyang nandun, tahimik na nakikinig. Matalik na magkakaibigan ng mga kapatid na quintuplets si Jasmine at ang binatang si Jared noon pa man. Pero silang dalawa, hindi sila magkasundo. Kaya naman alam ng dalaga na masakit din sa binata ang paglalaho na parang bula ng kanyang mga kapatid. Nang gabing yun, nagpupumilit na naman ang dalaga na lumabas ng siya lang. Hindi inaasahang natawa siya. Sinubukan na naman siyang pigilan ni Jared sa pamamagitan ng pagharang sa daan. Pero naitulak siya ni Jasmine. Napadapa si Jared sa upuan. Sa kanyang pagmamadaling sundan siya, hindi niya napigilan na tumawa ng malakas. Tumayo si Jared at pinagpagan ng sarili, pero may nahihiyang ngiti sa muka. What? Hindi mo talaga ako titigilan sa ganyang bagay? No. And what happened to you? Nakakatawa yun. Akala mo talaga siguro kaya mo akong pigilan lagi? Okay lang. Hindi naman kita pinipilit maniwala. Alright, I'll admit. You're getting better at this whole protecting me thing. Pero hindi ako sanay sa ganito. Don't worry, kasi ako sanay na sanay sa ganito. Nagtagpo ang kanilang mata. At sa gulat ni Jasmine, hindi niya naramdaman ang dati niyang inis. May kung anong kakaibang aliwala sa presensya ni Jared ngayon. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang hangin ay mabigat na tensyon. Habang sinusuri ni Jared ang isa na namang walang kwentang lead sa kanyang investigasyon. Nakatayo si Jasmine sa tabi at naka-cross arms pa. Kung lahat ng informant mo ay puro mali,
Maybe you're asking the wrong questions. Sabi nito. Napatingala si Jared at may bahagyang gulat. Sa tingin mo ba hindi ko sinubukan lahat? Nagkibit balikat ang dalaga. Nakatuon pa rin sa papel ang atensyon nito. This guy was lying, pero hindi mo kinulit. Itinaas nito ang isang litrato. He was lying, but he was scared too. Yeah, because they're hiding something. Saad ng dalaga. Napalunok si Jared. Nahuhuli ni Jasmine ang mga bagay na hindi niya inaasahang mapapansin nito. Saglit siyang tumigil at pinag-isipang mabuti ang pagbabago kay Jasmine. Kailan ka pa naging magaling sa mga ganito? Just because I'm not some trained bodyguard doesn't mean I can't think, Jared. May utak din ako, no? Ang kanilang pagtatalo, naputol ng biglang kumurap ang ilaw kasabay ng isang mahinang tunog mula sa labas. Ang mahihinang kaluskos, lumalakas na nag-e-echo sa tahimik na mansyon. Sapat na yan para makumpirma nilang hindi sila ang taong naron, kundi meron pang iba. Stay close. Nagtungo sila sa mas ligtas na sulok ng kwarto. Namutla ang mukha ni Jasmine nang maramdaman at maunawaan ang nangyayari. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon nang sipain ng pinto, kasunod ng pagpasok ng mabibigat na yapak. Stay low. Kusang kumapit ang kamay ni Jasmine sa braso ni Jared. Magkasabay silang gumapang patungo sa kusina. Gumagalaw sila ng walang ingay hanggat maaari. Pagdating nila sa likod ng kusina, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa itaas. Jas, kapag sinabi kong tumakbo ka at huwag kang lilingon. Napalunok si Jasmine. Okay. Ilang saglit pa, narinig nila ang mabilis na yabag sa baba. Walang ano pa mang salita. Hinatak ni Jared ang kamay ni Jasmine at sabay silang kumaripas ng takbo patungo sa likod ng pinto. Bahagya pang natisod si Jasmine, pero agad namang nakabawi. Na ngayon sumasabay na sa bilis ni Jared habang tumatakbo sa madidilim na pasilyo. Halos makarating na sila sa labas nang may sumigaw sa likod nila. Kasunod ang tunog ng putok ng baril. Itinulak ni Jared si Jasmine sa unahan habang inihaharang nito ang katawan sa dalaga para protektahan ito. Bilisan mo! Sigaw ni Jared nang maramdaman niyang bumabagal ang takbo ng dalaga habang papalapit sa likod ng gate. Hinihingal pa si Jasmine pero ang kanyang mga mata matalim at determinado. Pagdating nila sa dulo ng lupain, hinila siya ni Jared sa makitid na iskinita. Paikot-ikot sa gilid ng mga kalye hanggang makalayo sila ng husto mula sa mansyon. Huminto sila sandali upang huminga. Kailangan kitang dalhin sa mas ligtas na lugar. Come on, I know a place. Ilang oras din ang ibinyahe ni Jared at Jasmine hanggang sa mapunta na sila sa kung saan. Nang bumaba ang dalaga, doon niya napagtanto na marahil safe house yun. Habang inililibot niya ang paningin, hindi niya maiwasang bumuntong hininga. Kahit pa napakatahimik ng lugar, hindi yun nakakatakot. Pagpasok nila, agad na inilak ni Jared ang pinto at isinara ang mga kurtina. Sinisiguradong walang sino man na sumunod sa kanila. Sumandal si Jasmine sa pader habang hinahabol pa rin ang hininga at nagpatuloy ang mata niya na nagmamasid sa hindi pamilyar na paligid. This is simple. Simple is safe. Hindi naman lahat tungkol sa comfort eh. It's about keeping you out of harm's way. Hindi ko naman kailangan to eh. Alam ko. Pero sa ngayon, hindi na ito tungkol sa'yo. Tungkol na to sa mga kapatid mo. Gusto mo silang bumalik, di ba? Of course I do. Then we have to work together. I know you're used to doing things your way. But this time, it's different. Hindi ko lang talaga alam kung paano kita pagkakatiwalaan eh. Jared, mahirap din para sa akin. Look, alam ko minsan medyo nakakasakal ako. But I care about your family. I care about you. I care about your brothers. Talaga ba nagmamalasakit ka sa amin?
Pagkatapos ng lahat ng beses na itinutulak kita palayo? Believe it or not, yes. You may drive me crazy. But that doesn't mean I'll turn my back on you. Kagat-labi si Jasmine na nag-aalinlangan bago muling nagsalita. Sila na lang ang meron ako, Jared. Kahit na nakakainis. Kahit na mga pasaway. Tinuturing nila akong prinsesa. Kahit ayoko naman. Pamilya ko sila. Lumambot naman ang boses ni Jasmine at dinig na dinig yun ni Jared. I know that you love them. Tumango ito na para bang naiintindihan lahat na nangyayari. Samantala, tahimik na silang naupo habang nanginginig naman ang kamay ni Jasmine at nilalaro ang laylayan ng kanyang manggas. Tingin mo ba okay sila? Hindi ko alam. Pero kilala ko ang mga kapatid mo. Matalino sila. And they know how to take care of themselves. We'll find them. Thank you for everything. You're welcome. Alam ko naman na ginagawa ko ito. Hindi dahil kailangan ko ng kapalit. Lumipas sa mga araw, habang magkasama nilang pinag-aaralan ng bawat lead, bawat signs na maaaring magbigay ng clue tungkol sa kinaroroonan ng quintuplets, ginawa nilang base of operation ng safe house. Magkatabi sila nakaupo, pinag-aaralan ng mga files hanggang 10 oras ng gabi. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, hinangaan ni Jared ang babae. Dahil nagbabago na ito. Hindi na ito impatient katulad ng dati. Nagbago na ang ugali nito at tinutulungan na siya nito. Naisip mo ba? Ba't nila ginagawa to? Tanong nito at tuluyang binasag ang komportableng katahimikan. Ibig mo ba sabihin kung bakit sila nawala? Ang dami kasi nilang tinatago eh. Dahilan nila para protektahan ako. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sila aalis nang walang paalam. Bumuntong hininga ang binata. Minsan, may mga tao talagang gumagawa ng bagay na hindi maintindihan ng iba. Baka akala nila pinoprotektahan ka nila by keeping you out of it. I hate that. Ayoko ng ganun. Pakiramdam ko, wala ko na itutulong, wala ko na iaambag. Pakiramdam ko, wala akong kwenta na tinatago nila lahat sa akin. Pakiramdam ko pabigat ako. Hindi ka pabigat, Jasmine. Pamilya ka nila. At syempre, ikaw ang nag-iisang babae na kailangan nilang protektahan. Kailangan nila makabalik. I have to make sure. Naligtas sila. Okay, then I will help you. Hinawakan ni Jared ang kamay ng babae. At habang magkasiklop ang kanilang kamay, isang tahimik na pangako ang dumaan sa gitna nila. Wala nang pader. Wala nang hindi pagkakatiwala. Magkakampi na sila ngayon at handang harapin ang anumang bagyong darating sa kanila. Hating gabi na sa safe house nang tumingin si Jared mula sa kanyang laptop. Sa kanya binigyan ng atensyon si Jasmine na naglalakad-lakad malapit sa bintana ng halos 20 minuto na. Sinusubukan niyang buuin ang isang malabong lead. A rumor that someone was targeting Jasmine as a way to draw out her siblings. Alam mo, Jared, naiinis ako na tinatrato ako ng ganito na ibang tao eh. Damsel in distress. Kailangang protektahan. Tumaas ang kilay ng binata. Medyo nagulat dahil nagpakita ng kahinaan si Jasmine. Hindi mo naman kailangang i-prove yung sarili mo sa ibang tao. Alam kong hindi ka helpless. Kahit ano pa sabihin nila. Hindi mo naintindihan eh. Ako yung laging spoiled sa amin. Laging kinakada. Laging pinagbibigyan. Alam ko na mamahal ako ng mga kapatid ko. But it's like, iniisip nila na hindi ko kaya. Eh di pakita mo sa kanila na kaya mo. Na mas matatag ka
kumpara sa inaasahan nila. Wala ako dito kung wala akong tiwala sa'yo. You are tougher than you think, Jasmine. Naramdaman ng dalaga na tila tumagos sa kanya ang mga salita ni Jared. Nanlalambot siya dahil doon. Totoo ba yan? Do you really mean that? Oo naman. Nandito ako para protektahan ka. Nandito ako para tulungan ka ipakita yung kaya mo. Isang tahimik na sandali ang dumaan sa pagitan nila. Pero hindi na ito kasing bigat ng dati. Higit na tahimik at kalmante. Sa wakas tumango si Jasmine. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman niya may taong naniwala sa kanya. Para bang sinadya, dahil biglang nag-vibrate ang cellphone ni Jared, nabalik sila sa realidad. May intel ako nakuha na may humahabol sa yung sindikato. At sa tingin nila, magagamit nila mga kapatid mo para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine, pero sa halip na matakot, isang matapang na determinasyon na sumiklab sa kanyang mata. Kailangan na natin sila makita. Jas, dito ka lang. Kusan, safe ka. Ako na lang bahala. No? Hindi kita hayaan mag-isa. Kaya ko naman tumulong, Jared eh. You said it yourself. I'm tougher than they think, di ba? Fine. Pero dapat makikinig ka sa akin, naintindihan mo? Okay, then lead the way. Dumating sila sa unang lugar. Isang lumang warehouse district kung saan nakatanggap ng tip si Jared na maaaring may lead doon. Walang tao sa lugar. Nababalot ng mga aninong walang hanggang sa ilalim ng dim na ilaw ng kalye. Mabilis ang tibok ng puso ni Jasmine habang maingat silang gumagalaw sa mga iskinita. Huwag kang lalayo sa akin. Bulong ng lalaki. Tahimik at kontrolado ang paghinga ni Jasmine habang dahan-dahan silang sumulong sa dilim. Sa unang pagkakataon, nariyan siya, may ginagawa na. Hindi na siya nakalak sa bahay. May nagagawa na siya para sa kanyang pamilya. Habang papalapit sila sa isang sulok, biglang sumulpot ang isang grupo ng mga tauhan ng sindikato. Hinarangan ang kanilang daan. Nanigas si Jared. Mabilis na iniharang ang sarili sa harap ni Jasmine. Naks naman. Sa wakas nagpakita ka na rin. Kala ko itatago ka nila habang buhay. Stop. Hindi nyo alam kung sinong kinakalaban nyo. Nararamdaman ni Jasmine ang pagdaloy ng tapang sa kanyang sistema habang hinigpitan niya ang hawak sa braso ni Jared. Pero nang palapit na mga kalaban, mabilis nag-isip si Jasmine at napansin ang isang tumpok na kahon malapit sa kanila. Nagkaroon siya ng idea at walang atubiling binuhat ang isa sa mga kahon at inihagis ito sa mga kalaban. Dahil doon, nabigla ang mga ito. Bumagsak ang kahon, kaya naman nagkalat ang laman at pansamantalang nabakuran ng kanilang kalaban. That's a good job, Jasmine. Bulong ni Jared. Ngumisi siya habang malakas pa rin ang tibok ng kanyang puso. Just following your lead. Ngunit walang isang oras na pahinga, patuloy ang sigaw at pagmumura ng kalaban habang hinahabol sila sa maze ng eskinita. Pumasok sila sa bukas na pintuan ng isang abandonadong warehouse. Malamig at madilim ang loob. Tanging liwanag mula sa mga basag na bintana ang pumapasok. Tinignan ng binata si Jasmine at bakas sa mga mata niya na proud siya dito. Ang galing mo. Nagkibit balikat lang si Jasmine. I know, right? At ngayon nakikita ko na talagang magaling ka. Walang sinabi sa'yo mga kapatid mo. Naputol ang moment nilang yun sa tunog ng mga yabag at boses sa labas ng pinto. Paparating na sila. Ani Jared, tumingin sa paligid para sa posibleng labasan. Doon, sa taas, may hagdan. Pwede tayo magtago. Hintayin natin na makaalis sila. Tumango naman si Jared bago marahang hinila ang kamay ni Jasmine at tahimik silang umakyat. Sa isang maliit na kwarto nagtago sila. Naririnig nila mga kalaban na tuluyang pumasok sa ibaba. Kapag sinabi kong tatalon tayo,
Sa bintana, tatalon tayo, okay? Tumango si Jasmine. Go! Sigaw niya. Sabay hawak sa kamay ni Jasmine, habang sabay silang nagmamadali patungo sa bintana. Binuksan niya ito, bago tinulungan siya umakyat palabas, bago sumunod kaagad. Bumagsak sila sa tumpok ng lumang kahon sa ibaba. Masakit ang impact pero kakayanin, kasi wala naman silang choice. Takbo! Sigaw ni Jared, bago hinila siya, habang mabilis silang tumatakbo sa bakanting lote. Lumiliko sa pagitan ng abandonadong sasakyan at kalat. Sinabayan niya ang bilis ni Jared. Ang puso niya, malakas ang tibok, habang tumatakbo sila papunta sa bakod sa dulo ng lugar. At pagdating nila doon, binuhat niya ang babae. Habang bumababa sila sa kabilang bahagi, narating din ang mga kalaban ng bakod, habang nagmumura sa pagkabigo. Sandaling nagkatitigan sila Jared at Jasmine, habang habol ang kanilang hininga. Ligtas na sila sa kabilang panig. Despite the danger, they'd work together. At nakaalis sila doon. Pinapahanga mo ako Saad ng binata, habang nakangisi kay Jasmine. Sabi sa'yo hindi mo naman ako kailangan tulungan. Tumawa si Jared bago tumango. Hindi inaasahan ni Jared na magiging kalmado at mabilis mag-isip si Jasmine sa gitna ng tensyon. At si Jasmine naman sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pagmamalaki sa sarili. Kahit hindi pa sa harap ng kanyang kapatid, pero sa isang taong mahalaga na ata sa kanya. Tahimik silang naglakad, habang ang buwan nagbigay ng konting liwanag sa bakanting mga kalye pabalik sa safe house. Nang makarating sila, bumagsak si Jasmine sa sofa. Pagod siya pero masaya. Naupo si Jared sa tapat niya. Alam mo, hindi ko inakala may ganito kang side. Pag-amin ng binata. Kasi, puro pagkakamali ko yung nakikita mo. Di mo man lang ako binigyan ng chance para ipakita to sa'yo. Fair point. But tonight, magaling ka. Ikaw ang nagligtas sa ating dalawa. I just did what I had to do. Isa pa, ayoko naman mahuli nila tayo, no? That's what partners do. Anang binata. Nakita niyang lumambot ang ekspresyon ni Jasmine. Bumalik ang bahagyang kahinaan sa mga mata nito. Sandaling nagkatitigan sila. Tahimik pero puno ng kahulugan ng tingin na parabang walang gustong basagin ang namuong katahimikan. Merong pagkakaintindihan at koneksyon. Thank you, Jared, sa pagtitiwala sa akin. Tumango ito bago inabot ang kamay ng babae. Hinawakan niya ito na masuyo. Anytime. Imbitado tayo sa magaganap na underground party tomorrow night, hosted by one of the syndicate allies. Agad na excite si Jasmine at bumalik ang pilyong ningning ng mga mata niya. Sounds like our kind of night, right? You sure you're ready for this? Kailangan nating magpanggap na couple para hindi mahalata. Kilala ka nila. Magdududa sila kung mag-isa kang papasok. Kaya ko naman yun. Tumatangong sagot ng lalaki. Yeah, sure. Me too. I don't mind if I do it with you. Tumawa ang lalaki bago umiling. Kailangan mo lang talasan ng pakaramdam mo. Hindi tayo magpapakasaya doon. Magkahawak kamay sina Jared at Jasmine habang nakikisali sa makapal ng mga tao. Kunwari magkasintahan silang dalawa na nalulunod sa nightlife. Napakaganda ni Jasmine sa kanyang sleek black dress. Lumapit ng bahagya, ang binata malapit sa tenga niya at bumulong. Don't enjoy too much. Tandaan mo kung bakit tayo nandito. I'm focused. Pero kahit pa paano naman siguro pwede tayo magsaya. Right, boyfriend? Napatikim si Jared. Pilit iniiwasan ang init na umakyat sa kanyang leeg. Stay alert. Nandito tayo para maghanap ng impormasyon. Hindi para mag-relax. Habang gumagalaw sila sa gitna ng tao, napansin ni Jasmine ang ilang kakilala nilang sindikato na nagkukwentuhan malapit sa bar. There,
Over there. Kilala ko ang mga mukha nila. Big time syndicate allies. Let's get closer. Lumapit sila sa bar at kunwaring umorder. Habang unti-unting lumalapit sa grupo, ipinatong ni Jasmine ang kamay sa balikat ni Jared. Nakatuon ang tingin sa mga lalaki nag-uusap ng seryoso. Pinaikot niya ang katawan papalapit sa binata, kunwari isa siyang loving girlfriend. Mabuti na lang, nakisakay naman si Jared. Masuyo nitong inayos ang isang hibla ng buhok mula sa mukha niya para sa hot scene nila. Bigla nilang narinig ang isa sa mga lalaking bumulong. The quintuplets are secured for now. Pero kung hindi natin makuha yung gusto natin, tapos na sila. Napahigpit ang hawak ni Jared sa kanyang baso. Pero nananatiling kalmado ang kanyang muka. Ang dating mapaglaro na ekspresyon ni Jasmine, napalitan ng seryosong pag-aalala. Ngunit, bago pa sila makakilos, isa sa mga lalaki ang tumingin sa kanilang direksyon. Tila nakilala nito si Jasmine. Nagningning ang mga mata nito sa pagkilala at alam ni Jared na natunugan na sila. Let's go! Sumisigaw ang mga lalaki sa kanilang likuran. Ngunit natabunan nito na malakas na musika. Pabilis ng pabilis ang kanilang hakbang. Sinisingit ang daan sa pagitan ng mga tao at lumabas sa likurang exit patungo sa madilim na alley. Nang tuluyan na silang nakalabas ay isang itim na kotse ang humarurot at humarang sa kanilang dinaraanan. Yoko! Sigaw ni Jared bago hinila si Jasmine patago sa likod ng mga kahon. Mabilis silang tumakbo sa mga daan na masisikip na iskinita. Iniiwasan ang headlight ng kotse ng sindikatong nakasunod sa kanila. Mahigpit ang pagkakahawak ni Jared sa kamay ni Jasmine. At nang sa wakas makalayo sila, huminto sila sa isang tahimik na lugar. Pareho naghahabol ng hininga. Hinawakan ni Jared ang balikat ni Jasmine. Are you okay? Jared, paano kung huli na tayo? Paano kung wala na sila, kuya? Namumutla ang mukha ni Jasmine. Kumikislap ang luha sa mga mata nito. Nang makita ng binata na halos bumigay na si Jasmine, may naramdaman siyang kakaibang init sa kanyang puso. Hey, hindi tayo susuko. Lalaban tayo hanggang makuha natin sila, I promise. Lumalambot ang tingin ni Jasmine. Kahit napakaramdam niya gumuguho na ang kanyang mundo, tumatatag pa rin siya sa kaisipang nasa tabi niya si Jared. Thank you for not leaving me. At bago pa man sila makapag-isip, tinawid nila ang distansya. Isang mahigpit na yakap ang kanilang pinagsaluhan. Pagkatapos, lumayo sila sa isa't isa. Hinawakan naman ni Jared ang pisngi ni Jasmine. At tuluyan ang nagdikit ang kanilang labi. It was a kiss. A kiss born of fear, of trust. Isang halik na hindi nila mapangalanan. Nang tuluyang maglayo ang kanilang labi, pareho sila nagulat. Tila hindi inaasahan na nangyari. Tumikim si Jared. Iniwas ang tingin sa babae. Kailangan na nating bumalik sa safe house. Ngumiti si Jasmine ng lihim bago sumunod sa kanya pabalik. At tila nagbago ang hangin sa pagitan nila. The kiss lingered in silence. Natatandaan ni Jasmine ang nangyayari. Nasa isip niya ang halik na yon. Samantala si Jared naman, sinubukang mag-focus habang binubusisi niya ang mga notes at intel. Pero si Jasmine tila gustong asarin siya. So, Mr. Bodyguard, kailan mo ba ulit gagawin yun? Tinignan siya ni Jared ng seryoso. Focus, Jasmine. May mission pa tayo. Focus naman ako. Just on the wrong thing, maybe. Tumawa lang siya at lumapit palalo. Napabuntong hininga ang binata, pilit na nagpipigil. Tahimik na umalingaw-ngawang kalawangin at lumang pinto ng warehouse. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nakayuko sina Jared at Jasmine sa tabi nito, pinag-aaralan ng buong lugar. Isang gwardya ang naglalakad-lakad sa pintuan. Ang liwanag ng kanyang flashlight, nagpapahaba ng anino sa paligid. Sigurado ka ba dito? Hindi na to biro, Jasmine, kapag may nangyaring masama. Shut up! They're my family, Jared.
Wala nang ibang lalapit para iligtas kundi tayo. Especially ako. I'm going in with you. Siguraduhin mo hindi ka mapapahamak. Huwag kang aalis sa likod ko. Lahat na sasabihin ko, sundin mo. Umirap ang dalaga. I promise, Mr. Bossy. Habang binubuo nila ang kanilang plano, pabulong sila nag-usap para sa huling paghahanda. Napansin ni Jared ang matalim na pagtuon ni Jasmine sa mga detalye. Nagsasabi din to ng mga suggestion para sa distractors at shortcut. Pinapahusay ang kanilang plano. Ang unang hakbang ay mailigaw ang gwardya mula sa pintuan. Now! Bulong ni Jared at mabilis silang sumiksik papasok sa abala ng mga gwardya. Nang makapasok sa loob, sumalubong ang madilim at amoy alikabok at panis na hangin ng warehouse. Maingat silang gumagalaw sa mga makikitid na pasilyo. Halos hindi marinig ang kanilang hakbang habang dumadaan sila sa mga anino. Nasa isang hakbang lang, sa likod ni Jared si Jasmine. Nakatutok at hindi nagmamadali. There they are. Bulong ni Jasmine. Naririnig nila ang impit na boses na nagmumula sa kabilang pader. Kasama ang paminsan-minsang kalabog ng bakal na kadena. Ang mga kapatid ko. Ililigtas natin sila dito. Malapit na tayo. Dahan-dahan siyang pumunta sa kabilang bahagi ng pasilyo. Nakahanap ng walang laman na bote. Isang mabilis na kilos. Pinalaglag niya ito sa sahig papunta sa kabilang direksyon. Napalingon ang mga gwardya sa ingay at mabilis na sumugod sina Jared at Jasmine. Binagsak ang mga ito bago pa makasigaw. Hindi mapigilan ni Jasmine ang isang maliit na ngiti nang buksan ni Jared ang pinto kung saan nakakulong ang kanyang mga kapatid. Sa loob, nakatali ang kanyang mga kapatid. Mukhang pagod, ngunit bahagyang alerto. Ikaw ba yan, Jas? Nang makita nila si Jasmine at Jared, lumiwanag ang kanilang muka. May halong pagdududa at pagtataka na tinawag sila ni Jacob. Sino pa ba magliligtas para sa inyo? Sagot ng dalaga, ngumisipa ito at mabilis na lumapit para kalagan ng mga kapatid. Tumulong si Jared at sa loob ng ilang minuto, malaya na silang lahat. Alright, wag na muna kayo magyakap-yakap. Umalis na muna tayo dito. Palingalingas sa paligid si Jared. Para tiyaking walang parating na gwardya. Ngunit habang papalabas sila, biglang lumitaw ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Wow! Reunion? Sa tingin niyo ba, makakaalis kayo dito agad-agad? Sina Jared at Jasmine pumuwesto sa harap ng mga kapatid niya na handang lumaban. Binigyan naman ni Jasmine ng maliit na tango ang lalaki. Hindi kami aalis dito nang hindi ka nilalabanan. Sina Jared at Jasmine sabay na kumilos. Nakikipaglaban sa mga gwardya kasama ang quintuplets. Habang naglalaban, hindi maiwasan ang binata na humanga sa mabilis na reflexes ni Jasmine. At sa gitna ng kaguluhan, napansin ng dalaga ang isang pagkakataon. Sumugod siya habang ang mga mata niya nakatuon sa leader ng sindikato. Jas, what are you doing? Sigaw ng binata na makita niyang hinaharap nito ang leader. Go! Sagot ni Jasmine. Ang mukha nito puno ng determinasyon. I've got this! Alisin mo na sila dito! Bagaman nag-aalala, hinila ng binata ang kanyang mga kapatid patungo sa labasan. Nakarating sila sa labas, ngunit hindi maalis ni Jared ang kaba sa dibdib. Ilang sandali pa dumating na rin ang dalaga na hinihingal. Habang hawak ang kanyang tagiliran kung saan may namuong pasa. Ano ba, Jasmine? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mong gagawin yun. Pinutol siya ng dalaga sa pamamagitan ng isang mahinang tawa. Huwag kang dramatic, Jared. Parang ikaw lang ang nasaktan ah. Drama? Ha? Nagawa mo pa magbiro? Jas, Bago pa niya matapos ang sasabihin, sumingit na ang kanyang mga kapatid. Binigyan sila nito ng ngiti at nakapagkamay pa. Thanks man, we owe you one. Ani Augustine. Mukhang nagkaroon kayo ng bonding experience nitong kapatid namin ah. Good team kayo. Nakangising saad ni Elijah.
Stop it. Bodyguard ko siya, no? Yun lang. Pabirong saad ni Jasmine. Ngunit napansin ni Jared ang munting ngiti na pilit niyang tinatago at may kung anong init na bumabalot sa kanyang dibdib. Kailan ka pa naging isang bodyguard ng kapatid namin? Isang multimillionaire na si Jared Hermano? Bodyguard? Nakabalik na sa mansyon ng quintuplets. Ngayon, nagre-relax na sa sofa, nagkukwentuhan tungkol sa misyon, at paminsan-minsan tinutokso sina Jared at Jasmine. You know, Jared, masaya kami na inalagaan mo to kapatid namin. She can be a handful. Oh, he knows. Right, bodyguard? I swear, hindi ako bayad dito. Nagtawa na ng quintuplets. Halatang nag-e-enjoy sa biruan. Pero may kakaibang init sa tinginan ni Jared at Jasmine. Kinagabihan, nagpapahinga na ang mga kapatid ng dalaga sa kani-kanilang kwarto. Naiwan sina Jasmine at Jared na magkasama sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Tumikim siya, halatang kinakabahan at hindi yun normal para sa kanya. Jasmine, tungkol sa nangyari sa misyon. Ano? Ano na naman? Pagsasabihan mo na naman ako. Pangangaralan mo na naman ako. Please lang. Pagod na ako sa pangaral mo. No, it's not that. I just wanted to say that I've realized something. I want to stay by your side, Jasmine. Hindi lang bodyguard mo. I care about you. Nagka-confess ka na, no? Akala ko ba bodyguard lang kita? I thought you just like playing the hero. Jas, seryoso ako. Huwag mo naman akong ganituin, no? Fine. I'm just joking. Pareho tayo na nararamdaman. I care about you too. But if you tell anyone na sinabi ko to sa'yo, i-deny ko. Tumawa ang binata at sa wakas, nag-relax ang kanyang katawan. That's a deal. Makaraan ng ilang araw, nagdesisyon si Jared at Jasmine na magpunta sa kanilang official date. Palihim pa talaga silang tumakas mula sa mansyon para makahanap ng bihirang oras na sila lang. Dinala siya ni Jasmine sa isang maliit at tagong cafe na paborito niya. Ipinakita ang mas malambot at banayad na bahagi ng kanyang sarili na hindi pa nakikita ni Jared. Nag-usap sila tungkol sa lahat. Her childhood, his life before the missions, and the strange circumstances that brought them together. Ang kanilang dating pagtatalo na palitan ng masayang kulitan at tumawa sila ng tumawa hanggang makalimutan nila ang oras at lubos silang nalulunod sa presensya ng isa't isa. Nang gabing yun, habang naglalakad pabalik ng mansyon, hinawakan ni Jared ang kamay ni Jasmine at ipinag-isa ang kanilang daliri. Tumingala ang dalaga sa kanya. Puno ng init ang kanyang tingin. At sa sandaling yun, hindi na nila kailangan ng anumang salita pa. Nang bumalik ang quintuplet sa trabaho nila sa underground world, maging sa business enterprise, they did so with newfound confidence. Buong pagtitiwala na nasa mabuting kamay si Jasmine kay Jared. Naiwang magkasama si Jasmine at Jared. Pinagmamasdan ng mga kapatid ng dalaga na naglalaho sa dilim ng gabi. Nang ang huli, sa kanila'y lumiko sa kanto, huminga ng malalim si Jasmine at sumandal kay Jared. Tayo na lang dalawa. Tayo na naman ulit. And I think we can survive each other, no? Sagot ng binata habang yakap si Jasmine. Yeah, I think we'll manage. It's you and me, and we're unstoppable. Saad ni Jasmine at humarap sa lalaki at hinalikan ito sa masuyong paraan. Pinagsaluhan nila ang masuyong halik. At habang nakatayo sila doon, sa ilalim ng tahimik na kalangitan ng gabi, parehong alam nilang nakahanap na sila ng isang bagay na pareho nilang hindi inaasahan. Isang taong handang tumayo sa kanilang tabi, kahit ano pa man ang dilim na nakatakdang humarang sa kanila. The End.